Isang magandang at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa ating pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang bawat sakripisyo na iniaalay natin para sa isang pangarap ay tiyak na may kaakibat na gantimpala. Ngunit paano kung ang mismong daan na tinatahak mo patungo sa katuparan ng mga pangarap na yon ay siya ring landas na maghahatid sa iyo sa isang katotohanang kayang wasakin ang lahat ng iyong pinaniniwalaan. Hawak ni Alab ang maliit na kahon na nababalot sa pelus. Sa loob nito ay isang simpleng kwintas, isang maliit na araw na gawa sa pilak. Isang simbolo ng lahat ng pangarap na sabay nilang binuo ng kanyang asawa. Pinagmasdan niya si Liwayway, ang babaeng pinangakuan niyang bibigyan ng buong mundo. Nakatayo ito sa gitna ng palayan na pag-aari ng kanilang pamilya sa probinsya ng Mahinahon. Ang ginintuang sinag ng papalubog na araw ay tila yumayakap sa bawat hibla ng buhok nito at ang nangiti sa mga labi nito ay sapat na para pawiin ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Para kay Alab, si Liwayway ang kanyang binmin, ang kanyang simula, at ang kanyang kanlungan. Way! Malambing niyang tawag. Lumingon ito, at sa isang iglap, tila huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang mga mata nito ay kumikinang, puno ng pag-ibig at pagtitiwala. O Alab, andyan ka na pala. Akala ko ay malilate ka sa ating tagpuan. Hindi mangyayari yon, sagot niya habang dahan-dahang lumalapit. Hinding-hindi kita paghihintayin. Inabot niya ang kamay nito at inilagay sa palad nito ang maliit na kahon. Nagtatakang tiningnan siya ni Liwayway bago ito dahan-dahang binuksan. Isang maliit na buntong hininga ng pagkamangha ang kumawala sa mga labi nito nang makita ang kwintas. Alab, ang ganda. Para sa pinakamagandang babae sa buhay ko, sabi niya habang isinusuot ang kwintas sa leeg nito. Isang paalala na kahit saan man tayo dalhin ng tadhana, ikaw ang araw ng buhay ko. Hinalikan siya ni Liwayway, isang halik na lasang pangako at pangarap. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, hinawakan ni Alab ang magkabilang pisngi nito. Ang kanyang mga mata ay seryoso ngunit puno ng saya. May maganda akong balita, mahal ko. Ano yon? Natatandaan mo yung inaplayan kong trabaho sa Maynila? Yung sa construction firm? Tumango si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nag-aabang. Tumawag sila kanina. Ngumiti si Alab. Tinatanggap na ako. Pwede na tayong magsimula sa susunod na buwan. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway, hindi makapaniwala. Talaga, Alab? Seryoso ka ba? Kailan ba ako nagbiro sa'yo pagdating sa mga pangarap mo? Sagot ni Alab. Ito na yon, Way. Ito na ang pagkakataon mong makapagturo sa isang malaking universidad sa Maynila. Hindi ka na kailangang manatili lang dito sa Mahinahon. Niyakap siya ng mahigpit ni Liwayway. Ang mukha nito ay nakasubsob sa kanyang dibdib. Naramdaman ni Alab ang panginginig ng mga balikat nito. Luha ng purong kaligayahan. Ito ang dahilan ng lahat ng kanyang pagsisikap. Ang makita itong masaya, ang makita itong natutupad, ang mga pangarap nito. Kinagabihan, habang nag-iimpake sila ng ilang gamit, nagring ang telepono ni Alab. Isang video call mula sa isang numerong matagal na niyang hindi nakikita sa kanyang screen. Si Papa, bulong niya kay Liwayway na may halong kaba at pag-asa. Sinagot niya ito. Bumungad sa screen ang seryosong mukha ni Ricardo de Guzman, ang kanyang ama. Isang taong matagal na niyang hindi nakakausap ng maayos mula nang piliin ni Alab ang simpleng buhay sa probinsya kasama si Liwayway. Papa, bati ni Alab, sinisikap na maging masigla. Alab, tipid na sagot nito. Ang mga mata nito ay tila sinusuri ang bawat sulok ng kanilang maliit na bahay. Nabalitaan ko sa tiyahin mo na aalis na raw kayo riyan.
Opo pa, lilipat na kami sa Maynila. Doon na po ako magtatrabaho. Mabuti kung ganoon, sabi ni Ricardo. At least natuto ka ng mag-isip para sa kinabukasan mo. May kirot na gumuhit sa puso ni Alab, ngunit hindi niya ito pinahalata. Gusto ko rin po sanang makabawi sa inyo pa. Gusto ko pong muling mapalapit sa inyo. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Tumingin si Ricardo sa malayo bago muling nagsalita. Nandito lang naman ang bahay. Alam mo kung saan ako hahanapin. Ang kuya mo, si Kael, ay nandito rin. Matutulungan niya kayo sa pag-aayos. Salamat po pa. Pagkatapos ng maikling tawag, napabuntong hininga si Alab. Niyakap siya ni Liwayway mula sa likuran. Huwag kang mag-alala, mahal. Magiging maayos din ang lahat sa inyo ng papa mo. Bulong nito. Sana nga, sagot ni Alab, habang ipinapatong ang kanyang kamay sa kamay ng asawa. Mabait naman si Kuya Kael. Matalino, matagumpay sa buhay. Siguradong malaki ang maitutulong niya sa atin pagdating natin doon. Magkakasundo kayo. Ang mga sumunod na linggo ay napuno ng tawanan, pag-asa, at mga pangarap na kanilang pinagsasaluhan habang nag-iimpake ng kanilang buong buhay sa mga karton. Bawat lumang litrato, bawat munting regalo ay isang paalala ng pag-ibig na simple ngunit matatag. Para sa kanila, ang pag-alis sa mahinahon ay hindi isang pagtatapos, kundi isang bagong simula. Sa wakas, narating nila ang Maynila. Ang bahay na inupahan nila ay hindi kalakihan, ngunit sapat na para sa kanilang dalawa. Isang bagong canvas para sa kanilang mga pangarap. Habang daladala ni Alab ang huling kahon, si Liwayway naman ay buong pananabik na binuksan ang pinto. Ngunit ang nangiti sa labi niya ay dahan-dahang napawi. Huminto rin si Alab sa kanyang likuran. Ang kanyang puso ay biglang kumabog nang makita kung sino ang nasa loob. Nakatayo sa gitna ng sala na tila pag-aari nito ang lugar. Isang lalaking matangkad, nakapormal na kasuotan, at may isang nangiting mahirap basahin. Si Kyle, ang kanyang kapatid. Ngumiti ito ng mas malawak. Ang mga mata nito ay hindi nakatingin sa kanya, kundi diretso kay Liwayway. Isang tingin na tumagal ng isang segundo na mas mahaba kaysa sa nararapat. Sa wakas, nakarating din kayo, sabi ni Kael sa isang boses na malambing ngunit may kakaibang bigat. Welcome home, kapatid. At lalo na sa'yo, Liwayway. Naging mabilis ang paglipas ng mga araw para kay Liwayway, ngunit ang bawat isa ay tila magkakatulad. Mula sa bintana ng kanilang inuupahang bahay, pinapanood niya ang walang katapusang pagdagsa ng mga sasakyan. Ang Maynila ay isang syudad na hindi natutulog. Ngunit para sa kanya, ang bahay nila ay sobrang tahimik. Si Alab ay laging maagang umaalis at laging gabing-gabi na kung umuwi. Nauunawaan niya. Kailangang magsumikap ng kanyang asawa sa bagong trabaho. Kailangan nitong patunayan ang sarili, hindi lang sa kumpanya, kundi lalo na sa ama nito. Ngunit ang pangunawang iyon ay hindi kayang punan ang katahimikang bumabalot sa kanya sa maghapon. Isang Biyernes ng gabi, naghanda si Liwayway. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Alab at nagsuot ng damit na binili nito para sa kanya. Ito ang kanilang unang date night sa Maynila. Ngunit lumipas ang ikapito, ikawalo, hanggang mag-ikasiyam na ng gabi, wala pa ring Alab. Hanggang sa tumunog ang kanyang telepono. Mahal, boses ni Alab sa kabilang linya. Pagod at puno ng pag-aalala. Wey, pasensya na. Hindi ako makakauwi para sa hapunan. Pinilit ni Liwayway na pasiglahin ang kanyang boses. Okay lang. May problema ba sa trabaho? Hindi. Si Papa. Isinama niya ako sa isang biglaang dinner kasama ang mga business partners niya. Hindi ako makatanggi. Alam mo na. Para makabawi. Ah, ganun ba? Sabi ni Liwayway habang tinitingnan ang dalawang plato sa mesa. Sige. Okay lang talaga. Mag-iingat ka pag-uwi. Pagkababa ng tawag,
Dahan-dahan niyang iniligpit ang isang plato. Kumain siyang mag-isa. Ang sarap ng adobong niluto niya ay tila nawalan ng lasa. Ilang sandali pa, may kumatok sa pinto. Nag-aalangan man ay binuksan niya ito. Bumungad sa kanya ang nakangiting mukha ni Kael. May dalang dalawang paper bag mula sa isang kilalang restaurant. "Good evening, Hipag," bati nito. "Dumaan lang ako. Naisip ko, baka hindi ka pa naghahapunan. Alam mo na si Alab, kapag nagsimulang magtrabaho, nawawala sa sarili." "Kuya Kael, nakakahiya naman," sabi ni Liwayway, ngunit pinapasok niya ito. "Kakahain ko lang." "Kung ganoon, tamang-tama pala. Hayaan mong samahan kitang kumain," sabi ni Kael habang inilalabas ang pagkain, "para hindi ka nag-iisa." Sa gabing iyon, nakinig si Kael sa lahat ng kwento ni Liwayway, ang pananabik niya sa pagtuturo, ang pangungulila niya sa mahinahon, ang maliliit niyang takot sa malaking syudad. Pakiramdam ni Liwayway, sa wakas, may isang taong nakikinig, may isang taong nakakaintindi. Lumipas pa ang isang linggo, isang hapon, nakatanggap ng email si Liwayway. Halos mapatalon siya sa tuwa. Tinatanggap na siya bilang isang part-time lecturer sa universidad na inaplayan niya. Ito na yun. Ito na ang katuparan ng kanyang pangarap. Ang una niyang ginawa ay tawagan si Alab. Ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya. "Alab, may good news ako. Tawag ka agad." Ngunit lumipas ang isang oras walang sagot. Sa gitna ng kanyang pananabik, naramdaman niya ang pamilyar na kirot ng pag-iisa. Maya-maya, muling may kumatok. Si Kael na naman, may dalang isang bouquet ng bulaklak. "Para saan to, kuya?" Nagtatakang tanong niya. "Advance congratulations," nakangiting sabi ni Kael. "Nabanggit sa akin ni Papa na may interview ka raw last week. I have a good feeling about it, so kamusta?" Nagliwanag ang mukha ni Liwayway. "Kuya Kael, natanggap ako." "Sabi ko na nga ba?" Masayang sabi ni Kael. "This calls for a celebration. Halika, ililibre kita ng kape." Sa araw na yon, si Kael ang unang nakasama niyang magdiwang. Si Kael ang nakarinig ng lahat ng kanyang plano. At ng gabing iyon, nang sa wakas ay tumawag si Alab, ang pananabik sa boses ni Liwayway ay bahagyang nabawasan na. Ang pinakamatindi ay dumating isang gabi na bumubuhos ang malakas na ulan. Nag-text si Alab. "Wey, sobrang lakas ng ulan at baha. Stuck ako sa EDSA kaya baka hindi ako makauwi ngayong gabi." Kasabay ng pagbasa niya sa text, biglang namatay ang ilaw. Brown out. Napatili si Liwayway sa takot. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod sa sofa, habang ang kulog at kidlat ay nagpapaligsahan sa labas. At sa gitna ng kanyang takot, tumunog ang kanyang telepono. Si Kael. "Wey, okay ka lang? Nabalitaan kong brownout dyan sa area ninyo. Papunta na ako. May dala akong emergency light at pagkain." Hindi na niya nagawang tumanggi. Pagdating ni Kael, tila nagdala ito ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Nagkwentuhan sila sa liwanag ng emergency light. Naging mas personal ang kanilang usapan. Inamin ni Kael na minsan naiinggit siya sa simpleng pagmamahalan nila ni Alab. Isang bagay na hindi niya raw kailanman naranan. "Maswerte si Alab sa iyo, Wey," sabi ni Kael. Ang boses ay bahagya lang naririnig sa gitna ng ulan. Dahan-dahan, inabot nito ang kanyang kamay na nakapatong sa sofa. "Sana may isang taong titingin din sa akin tulad ng pagtingin mo sa kanya." Hindi bumitaw si Kael at hindi rin naman hinila ni Liwayway ang kanyang kamay. May kung anong kuryente ang gumapang sa kanyang buong katawan, isang halo ng takot at kakaibang kilig. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa dilim at sa isang saglit na yon, tila huminto ang pagbuhos ng ulan. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Kinaumagahan, payapa na ang panahon. Nagising si Liwayway sa sofa na may kumot na nakabalot sa kanya. Wala na si Kael.
Isang note lang ang nasa lamesita. Thanks for the talk. Mag-ingat ka. Sakto namang bumukas ang pinto. Pumasok ang pagod na si Alab. Mahal, sorry talaga, sabi nito, at niyakap siya. Grabe ang traffic kagabi. Naramdaman ni Liwayway ang isang matinding konsensya. Niyakap niya si Alab pabalik. Okay lang. Ang mahalaga, ligtas ka. Ngunit nang kumalas si Alab sa yakap, ang paningin nito ay napunta sa sahig. Malapit sa kinauupuan nila ni Kael kagabi. Dahan-dahan itong yumuko at may pinulot. Itinaas nito ang isang maliit, kumikinang na bagay, isang pilak na cufflink na may disenyong kakaiba. Tumingin si Alab sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Kanino to, Wei? Hindi nakasagot si Liwayway. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumambol ng mas mabilis. Dahil ang cufflink na hawak ni Alab ay katulad ng palaging suot ni Kael sa kanyang mga polo. Nakatitig si Alab sa pilak na cufflink na nasa kanyang palad. Maliit na bagay, ngunit tila napakabigat. Ang disenyo nito, isang modernong pagkakaukit ng letrang M para sa Montenegro, ay pamilyar sa kanya. Nakita na niya itong suot ni Kael sa mga lumang litrato ng pamilya. Kanino to, Wei? Ulit niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses, ngunit mayroon ng panginginig dito na hindi niya mapigilan. Nakita niya ang bahagyang panlalaki ng mga mata ni Liwayway. Ang mabilis nitong pag-iwas ng tingin. Hindi ko alam. Sagot nito. Isang sagot na halatang halata ang pag-aalinlangan. Baka naiwan ng isa sa mga bisita ni Kuya Kael noong dumaan siya. Nagdala siya ng kaibigan minsan. Isang kasinungalingan. Alam ni Alab na nagsisinungaling ito. Ang paraan ng pagkakautal nito, ang hindi nito makatingin sa kanya ng diretsyo. Ito ang mga senyales na kabisado niya. Pero bakit? Bakit kailangan nitong magsinungaling tungkol sa isang maliit na bagay? Hindi na niya ito tinanong pa. Tumangulang siya at itinago ang cufflink sa kanyang bulsa. Ngunit ang malamig na metal na yon ay tila isang uling na nagbabaga. Ipinapaalala sa kanya ang tanong na ayaw niyang bigyan ng boses. Kinabukasan, sa trabaho, hindi mapakali si Alab. Ang mga numero sa blueprint ay lumalabo sa kanyang paningin. Ang tanging nakikita niya ay ang imahe ng cufflink at ang takot sa mga mata ni Liwayway. Nagpaalam siya ng maaga sa kanyang supervisor at nagmaneho papunta sa opisina ni Kael sa Makati. Kailangan niya ng kasagutan kahit sa paraang hindi direkta. Kapatid, masayang bati ni Kael nang makita siya. Anong hangin ang nagdala sa iyo rito? Dumaan lang, kuya. Pilit ang nangiting sabi ni Alab. Naisip kong kamustahin ka. Mabuti naman. Halika. Upo ka. Alok ni Kael habang bumalik ito sa kanyang malaking mesa. Pasensya na. May tinatapos lang akong email. Habang nagkukunwaring nagtatype si Kael, umupo si Alab sa silyang nasa harapan ng mesa. Mula doon, bahagya niyang nakikita ang screen ng cellphone ni Kael na nakapatong sa gilid. At sa isang saglit, habang nag-scroll ito, isang imahe ang dumaan sa screen. Isang litrato. Ang kanyang asawa, si Liwayway, nakangiti habang umiinom ng kape. Isang candid shot, kuha sa anggulong malapit. Ngunit hindi ang litrato ang nagpatigil sa paghinga ni Alab, kundi ang ekspresyon sa mukha ni Kael habang tinitingnan ito ng panakaw. Isang ngiti na hindi para sa isang kapatid. Isang nangiting may halong pagnanasa. Isang nangiting nagsasabing, akin ka. May kung anong malamig na gumapang sa likod ni Alab. Ano yon, kuya? Tanong ninin niya. Sinisikap na maging kaswal. Wala. Mabilis na sabi ni Kael habang ibinubulsa ang telepono. Litrato lang ng isang project site. So kamusta na kayo ni Wei? Masaya ba siya sa pagtuturo niya? Ang buong pag-uusap nila ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng maninipis na yelo. Bawat salita ni Kael ay tila may dalang ibang kahulugan.
Bawat tawa nito ay tila isang pangungutya. Ang huling pako sa kabaong ng kanyang pagdududa ay dumating sa isang hapunan sa bahay ng kanilang ama. Isang pilit na pagtitipon na dapat sana ay para magka-bonding silang pamilya. Ngunit para kay Alab, isa itong korte. At siya ang taga-usig. Habang kumakain, pinanood niya sila. Ang bawat kilos, bawat sulyap. Nakita niya kung paano nagtama ang mga mata ni Liwayway at Kael sa ibabaw ng mesa, isang sulyap na puno ng lihim. Nakita niya kung paano bahagyang nagdikit ang kanilang mga tuhod sa ilalim ng mesa at kung gaano kabilis itong inialis ni Liwayway na namumula ang mukha. Maging ang kanilang ama, si Ricardo, ay walang kamalay-malay sa tensyong namumuo. Napakaswerte mo sa asawa mo, Alab, sabi ni Ricardo. Isang mabuting babae si Liwayway. Opo, Papa, sagot ni Alab. Ngunit ang kanyang mga mata ay nasa asawa na hindi makatingin sa kanya. Swerte po talaga ako. Pagkatapos ng hapunan, nagkayayaan sa sala. Biglang tumunog ang telepono ni Kael. Excuse me, sabi nito. Tawag mula sa kliyente. Lumabas ito papuntang hardin, ngunit sa pagmamadali, naiwan nito ang isa pa nitong telepono sa coffee table. Ito na, ang pagkakataon. Nanginginig ang mga kamay ni Alab. Nag-aalala siyang baka may makapansin, ngunit abala ang kanyang ama sa panonood ng balita at si Liwayway naman ay nasa kusina. Sa isang iglap na desisyon na babago sa lahat, kinuha niya ang telepono. Walang password, binuksan niya ang gallery. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Nag-scroll siya, mga litrato ng trabaho, mga screenshot, at pagkatapos, isang folder na may pangalang LS Liwayway Sarmiento. Binuksan niya ito. Nandoon ang litrato sa coffee shop. Nandoon ang mga litratong kuha sa bahay nila habang si Liwayway ay nagbabasa, nagluluto. Mga sandaling dapat sana ay sa kanya lang. At sa pinakadulo, ang huling litrato. Huminto ang paghinga ni Alab. Tila nabasag ang buong mundo sa isang tahimik na pagsabog. Ang litrato ay kuha sa loob ng kanilang bahay, sa gabing umuulan. Si Liwayway at si Kael magkayakap, at ang kanilang mga labi ay magkadikit sa isang halik. Isang halik na hindi pilit, hindi aksidente, isang halik na puno ng pagnanasa, ng pagsuko. Ang kamay ni Kael ay nasa batok ni Liwayway, habang ang kamay ng kanyang asawa ay nakahawak sa braso nito. Isang perpektong larawan ng pagtataksil. Nabitiwan ni Alab ang telepono. Hindi ito gumawa ng malakas na ingay. Nahulog lang ito sa makapal na carpet. Ngunit para sa kanya, ang tunog ay kasing lakas ng isang pagsabog. Dumilim ang kanyang paningin. Ang ingay ng TV at ang boses ng kanyang ama ay nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang paulit-ulit na tanong na umiikot sa kanyang isip. Paano? Kailan? Bakit? Pinulot niya ang telepono. Ibinalik ito sa mesa na parang walang nangyari. Tumayo siya, naglakad papunta sa pinakamadilim na sulok ng sala at doon naghintay. Naghintay siyang matapos ang gabing iyon. Naghintay siyang umuwi sila. Naghintay siyang makapasok si Liwayway sa kanilang kwarto. At nang nasa loob na sila ng kanilang silid, sa dilim. Habang nagbibihis si Liwayway na walang kamalay-malay, nagsalita si Alab mula sa anino. Ang kanyang boses ay hindi galit, hindi malakas. Isa itong bulong. Isang bulong na mas matalim pa sa anumang sigaw. Bakit? Nabitawan ni Liwayway ang damit na hawak niya. Ang simpleng tanong ni Alab ay tumagos sa kanyang kaluluwa. Mas malamig pa sa hangin mula sa aircon. Dahan-dahan siyang lumingon at sa dilim ng kanilang kwarto, naaninag niya ang anyo ng kanyang asawa. Isang anino na puno ng bigat at sakit. Aalab. Nautal niyang sabi. Anong sinasabi mo? Isang mahinang tunog ng pagtawa ang kumawala kay Alab. Ngunit hindi ito tawa ng saya.
Ito ay tunog ng isang taong nasisiraan na ng bait. Huwag ka nang magkunwari, liwayway, sabi nito. Ang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Nakita ko ang lahat. Binuksan niya ang ilaw sa kanyang cellphone at itinutok ito sa mukha ni Liwayway. Sinisilaw siya at pagkatapos, ibinaba niya ang liwanag sa screen ng telepono ni Kael na nasa kamay na pala niya. Ipinakita niya ang litrato. Ang halik. Nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Tila sinipsip ng imaheng iyon ang lahat ng hangin sa silid. Wala siyang masabi. Ang kanyang mga labi ay bumubuka, ngunit walang tunog na lumalabas. Isang tanong lang, Way. Nagpatuloy si Alab. Ang bawat salita ay tila isang patak ng lason. Masaya ka ba? Habang ako, parang tangang nagtatrabaho para sa mga pangarap mo. Habang ako, sinusubukang buuin ang relasyon ko sa pamilya ko. Masaya ka bang pinagtataksilan ako? Kasama ang sarili kong kapatid? Alab, mali ang iniisip mo. Pakinggan mo ako. Umiiyak na pakiusap ni Liwayway. Lumuhod siya sa sahig at niyakap ang mga binti ng asawa. Hinila ni Alab ang kanyang binti palayo na tila siya ay isang bagay na nakakadiri. Huwag mo akong hawakan. Sigaw nito sa unang pagkakataon at sa wakas, lumabas ang galit na kanina pa nito pinipigilan. Lahat ng sakripisyo ko, ang pag-alis ko sa mahinahon, ang pagpapakumbaba ko kay Papa. Para saan? Para dito? Para pagtawanan ninyo ako ni Kael sa likod ko? Itinapon niya ang telepono sa kama. Umalis ka sa harapan ko, Liwayway. Umalis ka. Hindi alam ni Liwayway kung saan siya pupunta. Ang kanyang puso ay tila pinipiga. Ang bawat paghinga ay isang paghihirap. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay tila naging gulaman. Biglang umikot ang kanyang paningin at ang mga salita ni Alab ay naging isang ugong na lang. At pagkatapos, ang lahat ay naging itim. Nagising si Liwayway sa amoy ng alkohol at sa malamig na hangin ng isang kwarto. Puti ang lahat. Nasa ospital siya. Nakaupo sa isang silya sa tabi ng kama ay si Alab. Ang mukha nito ay hindi na galit, kundi blanko. Isang nakakapangilabot na kawalan ng emosyon. Gising ka na pala, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Pumasok ang isang doktor. Mrs. De Guzman, mabutit gising na kayo. I must say, congratulations. You're 6 weeks pregnant. Kung kanina ay tila huminto ang mundo ni Liwayway, ngayon naman ay gumuho ito ng tuluyan. Buntis siya. Isang biyaya na dumating sa gitna ng pinakamalaking kasalanan ng kanyang buhay. Napatingin siya kay Alab, naghahanap ng kahit anong reaksyon, ngunit wala. Ang mukha ni Alab ay nanatiling parang bato. Pero ang mga mata nito, nakita niya sa mga mata nito ang huling piraso ng pagmamahal na namatay. Nang iwan sila ng doktor, kinuha ni Liwayway ang kanyang telepono at nanginginig na tinawagan ang nag-iisang taong nasa isip niya, si Kael. Sinabi niya ang lahat sa gitna ng pag-iyak. Ilang minuto lang, dumating si Kael sa ospital. Pinakiusapan niyang makausap si Liwayway ng pribado. Sa una ay ayaw pumayag ni Alab, ngunit sa huli ay lumabas din ito ng kwarto. Tila wala nang pakialam sa kung ano pa man ang mangyayari. Wey, huminahon ka, sabi ni Kael. Hinawakan ang kanyang mga kamay. Anong gagawin ko, Kael? Buntis ako. Hagulgol niya. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kanino. Shhh! Pagpapakalma ni Kael. Ngunit ang mga mata nito ay abala sa pag-iisip. Alam ko na. May paraan para maayos to. Tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Kailangan nating malaman kung sino ang ama. Magpa-DNA test tayo. Pero paano? Ako ang bahala. Mabilis na sagot ni Kael. May kilala akong laboratorio. Ibibigay ko ang sample ko at kukuha tayo mula sa bata kapag kaya na. Pero Way, humigpit ang hawak nito. Pakinggan mo ako.
Kung ang resulta ay kay Alab, sa tingin mo ba mapapatawad ka niya? Gagamitin niya yan para itali ka sa isang kasal na wala ng pagmamahal habang buhay kang magiging bilanggo ng kasalanan mo. Pero kung ang resulta ay sa akin, anong ibig mong sabihin? Kung sa akin ang bata aalis si Alab, masasaktan siya, oo, pero makakalaya siya. Makakalaya ka rin. At ako ang bahala sa inyo. Hindi kita pababayaan. Ito ang tanging paraan para pareho kayong makalaya sa sakit na ito. Ang mga salita ni Kael ay tila isang laso na may halong pulot, nakakatakot ngunit nakakaakit. Sa estado ni Liwayway, sa takot niya sa galit ni Alab, ang sinasabi ni Kael ay tila isang masakit ngunit kinakailangang solusyon. Tumango siya, isinusuko ang kanyang kapalaran sa plano nito. Lumipas ang ilang linggo. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging isang malamig na libingan. Hindi na sila nag-uusap ni Alab. Magkasama sila sa iisang bubong, ngunit milya-milya ang layo ng kanilang mga puso. Isang hapon, dumating ang isang sobre sa pamamagitan ng isang courier. Ang resulta. Nasa sala si Liwayway nang buksan ito ni Alab. Hindi niya magawang huminga habang pinapanood ang mga mata ng kanyang asawa na binabasa ang mga nakasulat sa papel. Nakita niya ang bahagyang pag-igting ng panga nito. Ang dahan-dahang pagpikit ng mga mata nito, tila tinatanggap ang isang pinal na sentensya. Dahan-dahang ibinaba ni Alab ang papel sa mesa. Hindi ito tumingin sa kanya. Ang tingin nito ay nasa malayo, sa isang lugar na hindi na niya mararating. Ang katahimikan ay masakit. Mas masakit pa sa anumang sigaw. Pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, nagsalita si Alab. Ang kanyang boses ay malamig. Pinal. Tapusin na natin to. Napapikit si Liwayway, hinahanda ang sarili sa sakit. Ngunit pagkatapos ay idinugtong nito. Ang mga salita ay tila mga basag na bubog. Pero hindi ko pababayaan ang bata. Ang bahay na dati nilang pinuno ng mga pangarap ay isa ng malaking kahon ng mga alaala. Bawat bagay na dinadampot ni Alab ay may kaakibat na kirot. Ang picture frame sa ibabaw ng mesa, ang litrato nila ni Liwayway sa kanilang kasal, parehong nakangiti na tila walang hangganan ang kanilang pag-ibig. Hinaplos ni Alab ang nakangiting mukha ng asawa sa salamin bago niya ito dahan-dahang itinaob at inilagay sa loob ng kahon ng mga gamit nito. Ang kwintas na may palawit na araw, ang regalo niya noong papaalis sila ng mahinahon, ay nakasabit pa rin sa lalagyan nito ng alahas. Kuminang ito nang tamaan ng sinag ng araw mula sa bintana. Dati, ito ang simbolo ng kanilang pag-asa. Ngayon, isa na lang itong malamig na piraso ng metal. Hindi na siya umiiyak. Naubos na yata ang lahat ng luha niya noong gabing buksan niya ang sobre. Ang natira na lang ay isang malalim at nakapamanhid na sakit. Isang bigat sa dibdib na hindi nawawala kahit sa kanyang paghinga. Pagkatapos niyang maihakot ang lahat ng gamit niya sa kanyang sasakyan, iniwan niya ang susi sa ibabaw ng mesa. Hindi na siya lumingon pa. Ang bawat hakbang palayo sa pintong yon ay isang hakbang palayo sa buhay na kanyang binuo, minahal, at ngayon ay kinamumuhian. Sinubukan niyang ibuhos ang sarili sa trabaho. Nag-overtime siya gabi-gabi. Siya ang unang dumarating sa site at ang huling umaalis. Ang pisikal na pagod ay isang mabisang pampamanhid sa sakit ng kanyang puso. Isang araw, ipinatawag siya ng kanyang ama sa opisina nito. Ang mukha ni Ricardo ay seryoso. May bahid ng pagkadismaya. Nag-file na raw kayo ng annulment, sabi nito. Hindi isang tanong kundi isang statement. Opo, pa. Tipid na sagot ni Alab, nakatingin sa sahig. Sayang naman anak, sabi ni Ricardo, umiling-iling. Akala ko pa naman, maayos na ang lahat. Anong nangyari? Pag-aaway mag-asawa lang ba yan? Paano niya ipapaliwanag na ang babaeng pinagkatiwalaan niya
ay sumiping sa sarili nitong bayaw na ang anak na dinadala nito ay dugo ng kanyang sariling kapatid? Hindi niya kaya. Ang kahihiyan ay parang isang malaking batong bumabara sa kanyang lalamunan. May mga bagay lang po na hindi na kayang ayusin pa. Iyon na lang ang nasabi niya. Pasensya na po. Umalis si Alab sa opisina ng ama na mas lalong pasan ang mundo. Wala siyang mapagsabihan, wala siyang makaramay. Mag-isa siya sa syudad na ito, kasama ang mga demonyo ng kanyang nakaraan. Gabi-gabi, pagkatapos ng trabaho, hindi siya umuwi agad sa bago niyang apartment. Isang lugar na sobrang tahimik at sobrang walang buhay. Nagpapalipas siya ng oras sa pagmamaneho, paikot-ikot, hinahayaang dalhin siya ng mga gulong kung saan man, habang ang ingay ng radyo ang tanging bumabasag sa katahimikan. Isang gabi, sa gitna ng kanyang paglalakbay na walang patutunguhan, napadpad siya sa isang maliit na kalye sa Quezon City at doon nakita niya ang isang maliit na coffee shop na nakatago sa isang sulok. Ang pangalan nito ay nakasulat sa isang simpleng kahoy na signboard. Dapit Hapon Cafe. Pumasok siya. Ang lugar ay maliit lang, mainit ang ilaw at amoy bagong giniling na kape. Kakaunti lang ang tao. At sa isang sulok, may isang babaeng nakaupo sa harap ng isang lumang piano. Ang mga daliri nito ay malayang gumagalaw sa mga teklado. Lumilikha ng isang malungkot, ngunit napakagandang himig. Umorder si Alab ng pinakamatapang na kape at naupo sa pinakamadilim na sulok. Doon, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, naramdaman niya ang isang pamilyar na bagay. Katahimikan. Hindi ang nakakabinging katahimikan ng kanyang apartment, kundi isang payapang katahimikan na dulot ng musika. Hinayaan niyang balutin siya ng himig, hinayaan niyang anurin nito ang galit at sakit, kahit pansamantala lang. Nang matapos ang tugtog, kasabay nito ang pag-ubos niya sa kanyang kape. Akma na siyang tatayo nang magsalita ang babae mula sa piano, na ngayon ay nakatingin na pala sa kanya. Mukhang mas matapang pa sa kape mo ang pinagdadaanan mo, sabi nito sa isang mahinahong boses. Hindi ito nanguusig, kundi simpleng nag-oobserba lang. Tiningnan siya ni Alab. Ang babae ay may simpleng ganda. At ang mga mata nito ay tila nakakaintindi. Ang pangalan niya ay Sinag. Nalaman niya nang magpakilala ito bilang siyang may-ari ng cafe at siya ring pianista. Halata ba? Mapait na sagot ni Alab. Ngumiti si Sinag, isang maliit at malungkot na ngiti. Ang pianong yan, sabi nito. Tumango patungo sa instrumento. Mas marami na sigurong narinig na malungkot na kwento yan kaysa sa akin. Kasama na ang kwento ko. Hindi na nagtanong si Alab at hindi na rin nagsalita pa si Sinag. Naupo lang ito sa tapat niya. Hindi sila nag-usap, ngunit sa katahimikan sa pagitan nila, naramdaman ni Alab ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, ang hindi pagiging mag-isa. Isang bahagyang gaan, isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang dapit na hapon. Sa unang pagkakataon, umuwi si Alab sa kanyang apartment na hindi gaanong mabigat ang dibdib. Ngunit ang kapayapaan ay isang maramot na bisita. Habang naghahanda siyang matulog, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang numerong pilit na niyang kinakalimutan, ngunit nakaukit sa kanyang memorya. Si Liwayway. Sa una, hindi niya ito pinansin. Ngunit patuloy ito sa pagtawag. May halong inis at kaba. Sinagot niya ito. Ano? Malamig niyang tanong. Ang narinig niya sa kabilang linya ay hindi ang liwayway na kalmado, kundi isang boses na puno ng takot at hindi makahinga. Isang boses na nasa bingit ng panik. Alab, tulungan mo ako. Galing ako sa ospital, sa ultrasound. Anong problema? Walang emosyong tanong ni Alab, kahit na nagsisimula ng kumabog ang kanyang dibdib.
Narinig niya ang malalim na paghinga ni Liwayway at pagkatapos ay ang mga salitang babago muli sa lahat. Ang mga salitang yayanig sa pundasyon ng kanyang desisyon. Hindi lang isa, humihikbing sabi nito. Alab, kambal sila. Dalawa sila, Mrs. De Guzman. Nakangiting sabi ng OBGYN habang iginagalaw ang transducer sa ibabaw ng tiyan ni Liwayway. 2 healthy heartbeats. Congratulations, you're having twins. Sa monitor ng ultrasound, nakita ni Liwayway ang dalawang maliliit na kumpol ng buhay na sabay na tumitibok. Sa isang normal na pagkakataon, ito dapat ang pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit habang nakahiga siya sa malamig na examining table, ang tanging naramdaman niya ay isang matinding takot na tila yelong gumapang sa kanyang mga ugat. 2. Hindi lang isa. Ang kasalanang pinipilit niyang ibaon sa limot ay biglang nagkaroon ng 2 mukha. Ang komplikasyon ay hindi lang na doble, kundi naging exponentially mas mahirap. Pagkalabas niya ng klinika, nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang resulta. Ang unang taong pumasok sa isip niya ay si Alab. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng sakit na idinulot niya, isang bahagi ng kanyang puso ay umaasa pa rin sa kanya. Naghahanap ng kanlungan sa lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Kaya niya ito tinawagan sa isang desperadong pag-asang baka sakaling may magbago. Ngunit ang boses na narinig niya sa kabilang linya ay malamig at walang buhay. Ang balita na dapat sana ay maging tulay sa pagitan nila ay naging isa na namang pader. Pagkababa ng tawag, pakiramdam niya ay lalo siyang naiwang mag-isa. Ang sunod niyang tinawagan ay si Kael. Kambal? Gulat na sabi ni Kael sa kabilang linya. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang masayang tawa. Wow! That's amazing news, Wei. Doble ang biyaya. Hindi ko alam kung biyaya ba to o parusa, Kael, mahinang sabi ni Liwayway habang naupo sa isang bench sa labas ng ospital. Huwag mong sabihin yan, mabilis na sabi ni Kael. This is a blessing. At gaya ng sinabi ko, nandito lang ako. Tayo ang haharap dito. Tayo ang bubuo ng pamilya para sa kanila. Nagkita sila ni Kael sa isang restaurant. Sa ibabaw ng mesa, inilatag ni Kael ang mga plano. Maghahanap na raw sila ng mas malaking apartment. Nag-research na rin daw ito tungkol sa mga gamit ng sanggol. Si Kael ay puno ng sigla at kumpiyansa. Ngunit habang pinapanood siya ni Liwayway, isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa kanya. Ang siglang ipinapakita ni Kael ay tila isang pag-aari. Ang bawat tayo na binibitawan nito ay tila isang pag-angkin. Ang mga kamay nito na humahawak sa kanya ay hindi na nagbibigay ng kalinga, kundi tila mga posas na humihigpit. Kinausap mo ba si Alab? Biglang tanong ni Kael. Ang ngiti ay bahagyang nawala. Oo, amin ni Liwayway. Sinabi ko sa kanya. At anong sabi niya? Wala siyang sinabi. Tumango si Kael at isang kakaibang nangiti ang sumilay sa labi nito. Isang nangiting may halong tagumpay. Mas mabuti na yon, Wei, para hindi na komplikado. Tayo na lang. Mas simple, mas tahimik. Sa mga sumunod na araw, lalong naging kontrolado ni Kael ang lahat. Siya ang naghahatid sundo kay Liwayway sa trabaho. Siya ang bumibili ng kanyang mga bitamina. Siya ang sumasama sa bawat check-up. Sa paningin ng iba, isa siyang perpektong partner. Ngunit para kay Liwayway, pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal. Isang gabi, habang nag-iisa siya sa bahay, binuksan niya ang isang lumang kahon na naglalaman ng mga gamit nila ni Alab. Nakita niya ang mga litrato nila sa mahinahon. Masaya. Simple. Walang komplikasyon. Nakita niya ang sulat kamay ni Alab sa isang lumang birthday card. Ikaw lang ang pangarap ko, Wei. Mahal na mahal kita. Walang tigil na tumulo ang kanyang mga luha. Ang pagsisisi ay isang lason
na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Ang isang gabi ng kahinaan ay nagbunga ng habambuhay na kasinungalingan. At sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman niya ang sabay na paggalaw ng mga sanggol sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Kanino nga ba sila? Ang tanong ay bumalik. Mas malakas, mas nakakatakot. Pinilit niyang alalahanin ang mga petsa, ngunit ang lahat ay malabo. Ang kasalanan niya kay Kael at ang pag-ibig niya kay Alab ay naghalo-halo sa isang buhol na hindi niya na kayang kalagin. Isang hapon, hindi niya napigilan ang sarili. Nagmaneho siya papunta sa lugar kung saan malapit ang apartment ni Alab. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Gusto niya lang sigurong masilayan ito kahit mula sa malayo. Ipinark niya ang kotse sa kabilang kalye at doon, sa di kalayuan, nakita niya ito. Palabas sa isang maliit na coffee shop, ang Dapit Hapon Cafe. Ngunit hindi ito nag-iisa. May kasama itong babae. Isang babaeng may simpleng ganda at may ngiting tila nagbibigay liwanag. Nakita ni Liwayway kung paano sila nagtatawanan. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ng babae kay Alab, puno ng paghanga at kalinga. At ang pinakamasakit sa lahat, nakita niya ang isang bagay sa mukha ni Alab na matagal na niyang hindi nakikita. Isang tunay na ngiti, isang ngiti ng kapayapaan. Tila isang punyal ang sumaksak sa puso ni Liwayway. Si Alab ay unti-unti nang nagiging masaya. Masaya nang wala siya. Habang siya ay nabubuhay sa isang hawla na gawa sa kasinungalingan, kasama ang lalaking dahilan ng lahat ng kanyang pagdurusa. Bigla, nakaramdam si Liwayway ng isang matinding paninikip sa kanyang tiyan. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman dati. Napahawak siya sa manibela. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mababaw. Tumingin siya sa salamin. Namumutla siya at may malamig na pawis na tumutulo sa kanyang noo. May mali. Mayroong hindi tama. Ang kambal sa kanyang sinapupunan ay tila sumisigaw. At sa sandaling iyon, alam ni Liwayway na ang oras ng pagtutuos ay malapit na. Ang mga sikretong pilit niyang itinatago ay malapit ng isilang, kasabay ng dalawang buhay na bunga ng kanyang pag-ibig at pagtataksil. Nakatayo si Alab sa labas ng delivery room, nakasandal sa malamig na pader ng pasilyo. Bawat beep ng monitor mula sa loob, bawat nagmamadaling yabag ng mga nurse sa paligid niya, ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Hindi niya dapat naririto. Hindi niya gustong maging bahagi nito. Ngunit ang pangako ay pangako. At ang mga salitang binitiwan niya, hindi ko pababayaan ng bata, ay isang tanikalang humila sa kanya pabalik sa impyernong ito. Maya-maya, bumukas ang pinto at lumabas ang isang nurse, pagod, ngunit nakangiti. "Congratulations, sir. It's a healthy baby boy." At bago pa man makasagot si Alab, idinugtong nito. "And another one is on the way. Twins nga po." Hindi kumilos si Alab. Hindi siya nakaramdam ng saya. Ang naramdaman niya lang ay ang pagbigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanyang mga balikat. Nang sa wakas ay tapos na ang lahat. Dumating si Kael, nagmamadali, at may daladalang bulaklak. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala ng isang mapagmahal na ama. Isang palabas na nagbigay ng matinding pagkasuklam kay Alab. "Kamusta sila?" tanong ni Kael. Hinarap si Alab na tila sila ay magkakampi. "Buhay." Malamig na sagot ni Alab. Hindi ito tinitingnan. "Salamat sa pagpunta mo, Alab," sabi ni Kael. May himig ng pangingibabaw sa boses nito. "I appreciate the gesture, pero ako na ang bahala mula rito. Pamilya ko na to." Hinarap siya ni Alab. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. "Ginagawa ko to para sa mga bata, Kael. Hindi para sa'yo at lalong hindi para sa kanya. Huwag na huwag mong kakalimutan yan." Ang kanilang pagtatalo ay natigil nang lumabas ang doktor. Inilipat na raw si Liwayway sa recovery room
at ang dalawang sanggol na lalaki ay nasa nursery na. Pumunta si Alab sa bintanang salamin ng nursery. Doon, sa ilalim ng mainit na ilaw, nakita niya ang dalawang maliliit na incubator na magkatabi. Sa loob, ang dalawang nilalang na sentro ng lahat ng kaguluhan. Napakaliit, napaka-inosente. Ang isa ay mahimbing na natutulog, habang ang isa naman ay bahagyang hindi mapakali. May kung anong kumurot sa puso ni Alab. Hindi ito pagmamahal ng isang ama. Ito ay awa. Awa para sa dalawang batang isinilang sa isang mundong puno ng kasinungalingan. Wala silang kasalanan. Sila ang pinakamalaking biktima sa lahat ng ito. Habang nakatitig siya, lumapit ang isa sa mga doktor na tumitingin sa mga sanggol. Ang mukha nito ay seryoso. "Sino po sa inyo ang asawa ng pasyente?" tanong nito. Tumitingin sa kanila ni Kael. "Ako po." Mabilis na sagot ni Kael. Ngunit ang doktor ay napatingin sa chart na hawak nito. Ang nakalagay po kasi ritong pangalan ng asawa ay Alab de Guzman. Tumingin si Alab. "Ako po yun." "Okay, Mr. de Guzman," sabi ng doktor. Ang isa po sa mga sanggol, si Baby B, ay medyo kinakapos sa paghinga. Minor respiratory distress, common in multiple births. We need to run some tests, including a full blood panel to check for any incompatibilities. Kailangan namin ng sample ng dugo mula sa inyo. Bilang ama, for comparison. Nagkatinginan si Alab at Kael. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang naging mabigat. "Ako ang ama," mariing sabi ni Kael. Tumingin ang doktor kay Kael, pagkatapos ay sa chart na may halong pagkalito. "Sir, pasensya na po. Pero kailangan naming sundin ang nasa record. Mr. Alab de Guzman is the legal father on record. Para mapabilis ang proseso, sa kanya na po muna kami kukuha ng sample." Bago pa man makaprotesta si Kael, isang nurse na ang lumapit kay Alab. Dala ang isang maliit na kit. "Sir, sandali lang po ito." Walang nagawa si Alab. Ito ay para sa kalusugan ng isang inosenteng sanggol. Hinayaan niyang turukan siya ng karayom at kunan ng dugo. Isang maliit na sakripisyo para sa isang buhay na, sa pagkakaalam niya, ay hindi kanya. Pagkatapos noon, naghintay sila. Si Kael ay hindi mapakali, pabalik-balik sa paglalakad. Si Alab naman ay nanatiling nakatayo sa tapat ng salamin. Ang mga mata ay nakatuon sa sanggol, na hirap huminga. Sa kabila ng lahat, isang panalangin ang namutawi sa kanyang isip. Sana maging ligtas ka. Lumipas ang halos isang oras. Bumalik ang doktor. Ang hawak nitong resulta ay paulit-ulit na tinitingnan. Ang mukha nito ay hindi na lang seryoso. Ngayon ay mayroon ng bahid ng matinding pagkalito. Huminto ito sa harapan nilang dalawa. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Alab. "Mr. de Guzman," panimula ng doktor. Ang boses ay mababa at maingat. "May kailangan tayong pag-usapan. Medyo hindi pangkaraniwan ang nakita namin." "Ano po yon, Doc? May problema ba sa bata?" Agad na tanong ni Alab. Ang kaba ay biglang gumapang sa kanyang dibdib. Umiling ang doktor. Pagkatapos ay muling tiningnan ang papel. Itinuro nito ang isang linya sa resulta. Ang bata ay type O positive, sabi ng doktor. Si Mrs. de Guzman ay type A. At ayon sa sample na nakuha namin sa inyo, huminga ng malalim ang doktor, tila hindi sigurado kung paano sasabihin ang susunod. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Alab. "Mr. de Guzman, ang blood type ninyo ay type O positive din. Based on standard blood typing genetics, may posibilidad po talaga na kayo ang ama." Pinupunasan ni Sinag ang ibabaw ng kanyang piano nang bumukas ang pinto ng Dapit Hapon Cafe. Gabi na at maliban sa kanya, wala nang ibang tao sa loob. Pumasok ang isang lalaking pamilyar na sa kanya. Ang lalaking may daladalang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Si Alab, ngunit iba ang itsura nito ngayon. Kung dati ay bakas lang ang lungkot,
Ngayon ay tila isang bagyo ang nagwawala sa loob niya. Ang kanyang mga mata ay ligaw, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, at ang bawat hakbang niya papasok ay tila isang malaking pagod. Naupo ito sa paborito nitong sulok, ngunit hindi ito umorder. Nakatitig lang ito sa kawalan. Ang kanyang paghinga ay malalim at hindi pantay. Hindi nagsalita si Sinag. Sa halip, naupo siya sa kanyang piano at nagsimulang tumugtog. Isang himig na walang salita, isang himig na simple at payapa. Musika ang lengguwahe niya at ito ang paraan niya ng pagsasabing, narito ako, nakikinig ako. Pagkatapos ng ilang minuto, tumigil siya. Sa katahimikan, narinig niya ang isang basag na tunog, ang tunog ng isang hikbi na pilit pinipigilan. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa ni Alab. May dalang 2 tasa ng mainit na tsa. Inilapag niya ang isa sa tapat nito. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, mahinang sabi ni Sinag. Pero alam kong walang problemang hindi kayang pagaanin ng mainit na tsa. Tumingala si Alab. Ang mga mata nito ay namumula. At sa isang iglap, tila bumigay ang lahat ng pader na matagal na nitong itinatayo. Naguguluhan ako, bulong ni Alab. Ang boses ay paos. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. At nagsimula siyang magkwento. Inilabas niya ang lahat. Ang pagtataksil, ang litrato, ang kasinungalingan ni Liwayway, ang pag-amin nito, ang pagbubuntis, ang resulta ng DNA test na nagsasabing si Kael ang ama, ang paghihiwalay nila, ang pangako niya sa bata, ang pagsilang ng kambal. Huminto si Alab, tila nanghihina sa bigat ng sarili niyang mga salita. Hinigop niya ang tsaa, ang kanyang mga kamay ay nanginginig pa rin. At kanina, nagpatuloy siya. Ang isa sa mga bata, kailangan ng dugo. Kinuha ang dugo ko dahil ako pa rin ang legal na asawa sa record at sinabi ng doktor. Tumingin si Alab kay Sinag. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Sinabi niya na posible raw na ako ang ama. Base sa blood type namin, paano mangyayari yon? Paanong posible yon kung ang resulta ng DNA test ay nagsasabing hindi? Hindi sumagot si Sinag. Hinayaan niya lang na lumutang sa hangin ang tanong ni Alab. Hinayaan niyang pakinggan nito ang sarili niyang mga salita. Ang gulo, sabi ni Alab. Isinuklay ang mga kamay sa buhok. May nagsasabing hindi, may nagsasabing posible. Sino ang paniniwalaan ko? Ang kapatid ko? Ang babaeng niloko ako? O ang isang test na hindi ko maintindihan? Sa wakas, nagsalita si Sinag. Ang kanyang boses ay mahinahon na tila isang bulong ng hangin. Wala sa kanila, sabi niya. Napatingin si Alab sa kanya. Sa ganitong sitwasyon, Alab, nagpatuloy si Sinag, hindi ka na dapat naghahanap ng paniniwalaan. Ang kailangan mong hanapin ay ang katotohanan. Yung katotohanang hindi kayang baluktutin. Yung katotohanang hindi base sa sabi-sabi, kundi sa ebidensya. Pero paano? Yung unang DNA test? Tanong ni Sinag. Sino ang nag-asikaso? Si Kael, sagot ni Alab. At sa pagsabi niya noon, isang bagong butil ng pagdududa ang biglang sumibol sa kanyang isip. Tumango si Sinag, tila inaasahan na ang sagot na yon. Ang dugo ay hindi nagsisinungaling, Alab. Pero ang mga taong humahawak ng resulta ay kaya. May isang malinaw na kontradiksyon sa kwento mo. At may 2 inosenteng bata na karapatang malaman kung sino talaga sila. Tumingin si Sinag sa mga mata ni Alab. Kailangan mong alamin ang totoo. Hindi para sa kanila, hindi para makaganti ka, kundi para sa sarili mo. Hinawakan niya ang balikat nito. Gawin mo to para sa kapayapaan ng puso mo, para sa sarili mong paghilom. Alamin mo ang katotohanan. Gaano man ito kasakit, para sa wakas, makalaya ka na. Ang mga salita ni Sinag ay tila isang liwanag na tumagos sa makapal na ulap sa isip ni Alab. Tama siya.
Pagod na siyang maging biktima. Pagod na siyang magpadala sa agos ng kasinungalingan ng iba. Sa unang pagkakataon, ang pagkalito sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matatag. Determinasyon. Tumayo si Alab. Mayroon ng bigat sa kanyang mga balikat, ngunit ngayon, ito ay bigat ng isang misyon, hindi ng isang pasanin. "Salamat, Sinag," sabi niya. At sa pagkakataong ito, mayroong tunay na pasasalamat sa kanyang boses. Walang anuman. Ngiti ni Sinag. Laging bukas ang dapit hapon para sa mga pusong naghahanap ng kanlungan. Lumabas si Alab sa kafe. Iniwan si Sinag sa tahimik na liwanag ng kanyang munting mundo. Sinalubong siya ng malamig na hangin ng gabi, ngunit hindi na niya ito naramdaman. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hindi para tawagan si Liwayway o si Kael. Nag-search siya sa internet. Reputable DNA testing centers in Manila. At pagkatapos, family lawyers. Bukas na bukas, gagawa siya ng hakbang. Hindi na siya maghihintay. Hahanapin niya ang katotohanan. Ipapaulit niya ang DNA test. Hindi lang para sa isang bata, kundi para sa dalawa. Nakatayo si Alab sa gitna ng kanyang tahimik na apartment. Hawak niya ang isang malaki at puting sobre. Walang pangalan ang nagpadala. Tanging isang selyo mula sa isa sa mga pinakatiwalang diagnostic centers sa bansa. Sa loob nito ay ang resulta ng legal at opisyal na DNA test na ipinagawa niya para sa kambal, gamit ang sample na kinuha mula sa kanila at sa kanya sa pamamagitan ng isang court order. 3 linggo siyang naghintay. 3 linggo ng halos hindi pagtulog. 3 linggo ng paulit-ulit na pagtatanong sa sarili. Ano ang mas masakit? Ang muling mapatunayang hindi sa kanya ang mga bata? O ang matuklasang nagsinungaling ang lahat at sa kanya nga ang mga ito? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinupunit niya ang sobre. Inilabas niya ang 2 papel. Magkahiwalay na resulta para kay Twin A at Twin B. Ang mga scientific terms at numero ay tila lumalangoy sa kanyang paningin. Ngunit ang hinahanap lang niya ay ang huling linya, ang konklusyon. Una niyang tiningnan ang resulta para kay Twin A. Ang panganay, probability of paternity, 99.9999%. Huminto ang kanyang paghinga. Ang puso niya ay nagsimulang tumambol ng napakabilis na tila gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Isang bata. Ang isa sa kanila ay sa kanya. Ang sakit at ang isang kakaibang uri ng saya ay naghalo sa loob niya. At pagkatapos, tiningnan niya ang pangalawang papel. Ang resulta para kay Twin B, ang sanggol na nagkaroon ng problema sa paghinga. Probability of paternity, 19.999%. Nabitiwan niya ang mga papel. Ang mga ito ay dahan-dahang nahulog sa sahig na parang mga tuyong dahon. Pareho, hindi lang isa. Pareho silang sa kanya, ang mga anak niya. Ang katotohanan ay hindi isang sinag ng liwanag. Ito ay isang kidlat na tumama sa kanya. Sinunog ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan at iniwan siyang abo. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat, ngunit ngayon sa isang mas malinaw at mas masakit na lente. Ang resulta ng unang DNA test na ipinakita sa kanya ni Liwayway. Ang ngiti sa mga labi ni Kael sa ospital. Ang bawat kasinungalingan, ang bawat pagkukunwari. Niloko siya. Hindi lang siya pinagtaksilan. Niloko siya sa paraang pinakamasahol. Ipinagkait sa kanya ang sarili niyang mga anak. Pinaniwala siyang dugo ng iba ang dumadaloy sa mga ugat ng mga sanggol na dapat sana ay kanyang kagalakan. Ang sakit na naramdaman niya noong una niyang nalaman ang tungkol sa pagtataksil ay walang-wala kumpara sa nararamdaman niya ngayon. Ito ay isang bagong level ng impyerno. Ito ang all is lost moment niya. Ang sandali kung kailan hindi lang ang kanyang puso ang nawasak, kundi pati ang kanyang tiwala sa sangkatauhan, sa pamilya, sa pag-ibig,
Sumigaw si Alab, isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang sigaw ng galit, ng sakit, ng pagkabigo. Sinuntok niya ang pader. Hindi inalintana ang sakit na gumuhit sa kanyang mga buko. Gumuho siya sa sahig. Napapalibutan ng mga piraso ng kanyang wasak na buhay. Hindi siya umiyak. Ang sakit ay mas malalim pa kaysa sa mga luha. Ang naramdaman niya ay isang nagyayelong galit. Isang galit na humihingi ng katarungan. Isang galit na kailangang may pagbayaran. Pinulot niya ang mga papel mula sa sahig. Tinupi niya ito ng maayos at inilagay sa kanyang bulsa. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan. Mayroon na siyang patutunguhan. Habang nagmamaneho siya, ang ulan ay nagsimulang bumuhos na tila nakikiramay sa bagyo sa loob niya. Ang mga ilaw ng syudad ay lumalabo dahil sa kanyang mga luhang sa wakas ay bumagsak na. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng matinding galit. Huminto ang kanyang sasakyan sa tapat ng isang malaking bahay. Ang bahay ng kanyang ama. Ang bahay kung saan naroon ang salarin. Ang bahay kung saan magaganap ang huling pagtutuos. Bumaba siya ng sasakyan. Hindi niya ininda ang malakas na ulan na bumabasa sa kanya. Naglakad siya papunta sa pinto. Ang bawat hakbang ay mabigat sa bigat ng katotohanang dala-dala niya. Hawak niya sa kanyang kamay ang resulta ng DNA test, ang kanyang sentensya, at ang kanilang katapusan. Nag-doorbell siya. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang nagtatakang mukha ng kanyang ama, at sa likod nito, ang nakangiting mukha ni Kael. Alam ni Alab na wala ng atrasan. Ang mga mata niya ay nag-aapoy. Kailangan nating mag-usap, sabi niya sa isang boses na kalmado, ngunit puno ng panganib. Ngayong gabi, lahat tayo. Nakatayo si Alab sa gitna ng sala ng kanilang ama, basang-basa sa ulan, ngunit hindi niya ito alintana. Ang kanyang mga mata ay tila mga nagbabagang uling, nakatuon sa dalawang tao sa kanyang harapan, ang kanyang ama, si Ricardo, na puno ng pag-aalala, at ang kanyang kapatid, si Kael, na ang pagkukunwaring ngiti ay unti-unti nang napapalitan ng kaba. Alab anak, anong nangyayari sa'yo? Bakit basang-basa ka? Nag-aalalang tanong ni Ricardo. Hindi niya pinansin ang ama. Naglakad siya palapit kay Kael. Bawat hakbang ay mabigat. Huminto siya isang pulgada lang ang layo mula sa mukha nito. Masaya ka ba, kuya? Bulong ni Alab. Ang bawat salita ay may bahid ng lason. Anong sinasabi mo? Nagmamaang-maangang tanong ni Kael. Umatras ng bahagya. Inilabas ni Alab ang basang papel mula sa kanyang bulsa at ibinato ito sa dibdib ni Kael. Basahin mo, utos niya. Basahin mo ng malakas para marinig nating lahat kung gaano kakadayang tao. Nanginginig na pinulot ni Kael ang papel. Nakita ni Ricardo ang logo ng Diagnostic Center at ang mga salitang DNA test result. Ang mukha ni Kael ay biglang namutla na parang isang patay. Ano yan, Alab? Tanong ni Ricardo. Ang katotohanan pa? Sagot ni Alab. Hindi inaalis ang tingin kay Kael. Ang katotohanang matagal nang ipinagkait sa akin ng magaling kong kapatid. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Liwayway. Katatapos lang niyang dalawin ang mga bata sa ospital. Natigilan siya nang makita ang eksena sa sala. Ang galit sa mga mata ni Alab. Ang takot sa mukha ni Kael. Anong nangyayari dito? Mabutit dumating ka, Liwayway, sabi ni Alab. Ang boses ay puno ng pangungutya. Para sabay-sabay nating marinig ang hatol, hinarap niya si Kael. Hindi mo babasahin? Sige, ako na. Kinuha niya ang papel. Probability of paternity for twin A. 99.99999%. Probability of paternity for twin B. 99.99%. Ang ama, Alab de Guzman. Ako! Ang huling salita ay isang sigaw na yumanig sa buong kabahayan. Napasubsob si Liwayway sa sahig, humahagulgol.
Ang katotohanang kinatatakutan niya ay narito na. Hindi lang siya nagtaksil, naging kasangkapan din siya sa isang mas malaking panloloko. Paano? Paano nangyari yon? Halos pabulong na tanong ni Ricardo, hindi makapaniwala. Ang sabi niyo, nagsinungaling siya pa? Sigaw ni Alab. Itinuro si Kael. Pinaniwala niya kaming lahat. Pinalitan niya ang resulta. Inagaw niya sa akin ang lahat. Ang asawa ko, ang dignidad ko, at higit sa lahat, ang mga anak ko. Hindi na napigilan ni Alab ang sarili. Sinugod niya si Kael at sinuntok ito ng buong lakas. Bumagsak si Kael sa sahig. Nagkagulo sila. Sinubukan silang awatin ni Ricardo. Tama na! Sigaw ng matanda. Hinarap nito si Kael na duguan ng labi. Totoo ba, Kael? Totoo ba ang sinasabi ng kapatid mo? Dahan-dahang tumayo si Kael. Pinunasan ang dugo sa kanyang bibig. Ang takot sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng isang mapait at puno ng galit ng ngiti. Oo, pagamin nito, ang boses ay puno ng hinanakit. Oo, totoo. Bakit? Kasi sawang-sawa na ako. Tumingin ito kay Alab. Pagkatapos ay sa kanilang ama. Sawang-sawa na akong laging pangalawa. Laging anino mo, Alab. Ikaw ang paborito. Ikaw ang laging tama. Kahit tinalikuran mo si Papa, ikaw pa rin ang hinahanap. Ako, laging nandito, pero laging baliwala. Wala kang karapatan, sigaw ni Alab. May karapatan ako, ganti ni Kael. Gusto kong maranasan mo ang mawalan. Gusto kong kunin ang pinakamahalaga sa'yo para malaman mo ang pakiramdam ko. At si Liwayway, kusa siyang lumapit sa akin. Siya ang nagbigay ng pagkakataon. Kael, anong klaseng demonyo ka? Umiiyak na, sabi ni Ricardo. Pamilya mo kami. Pamilya? Tumawa si Kael ng mapakla. Kailanman, hindi ko naramdamang bahagi ako ng pamilyang ito. Palagi akong tagalabas. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo si Liwayway. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Tumingin siya kay Alab. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi at sakit. Alab, patawarin mo ako. Hikbi niya. Naging mahina ako. Nagpadala ako sa tukso, sa kalungkutan. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang plano niya. Ginamit niya ako, Alab. Ginamit niya tayong lahat. Tiningnan siya ni Alab. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang pagod. Wala na siyang makitang pagmamahal. Wala na siyang makitang pag-asa. Tanging abo na lang ng isang nasunog na nakaraan. Dahan-dahanan siyang umiling. Tapos na ako sa'yo, Liwayway, sabi niya sa isang boses na pinal at walang emosyon. Bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso nilang dalawa. Tapos na ako sa inyong lahat. Naglakad siya papunta sa pinto. Huminto siya at lumingon sa huling pagkakataon. Ang kanyang tingin ay hindi napunta kay Liwayway o kay Kael, kundi sa kawalan. Hinding-hindi ko itatakwil ang mga anak ko, sabi niya. Sila lang ang natitira sa akin. At pagkatapos, tumalikod na siya. Lumabas siya sa bahay na yon, iniwan ang mga piraso ng kanilang wasak na pamilya. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran, isang pinto na hinding-hindi na niya muling bubuksan. Lumipas ang 6 na buwan. Para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang penitensya. Pagkatapos ng gabing iyon, ang pamilya de Guzman ay tuluyan ng gumuho. Itinakwil ni Ricardo si Kael na umalis ng walang paalam at hindi na muling nagpakita. Ang dating masayang tahanan ay naging isang mausoleo ng mga sirang pangarap. Si Liwayway, kasama ang kanyang kambal, sina Hiraya at Alon, mga pangalang pinili niya bilang isang paalala ng pangarap na nawasak at ng lalaking minahal niya, ay bumukod sa isang maliit na apartment. Ang kanyang buhay ngayon ay umiikot na lang sa kanila. Ang pagpapakain, pagpapatulog, pagpapalit ng lampin.
Ang walang katapusang routine na ito ang naging kanlungan niya mula sa sakit ng alaala. Sa bawat pagtitig niya sa kanyang mga anak, ang mukha ni Alab, ang nakikita niya, ang mga mata ni Hiraya, ang nangiti ni Alon. Sila ay buhay na testamento ng kanyang pagmamahal at ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Ang pagsisisi ay isang aninong laging nakabuntot sa kanya, isang bigat na hindi nawawala. Tumutupad si Alab sa kanyang sinabi. Buwan-buwan, may dumarating na tseke para sa suporta ng mga bata, higit pa sa sapat. Ngunit ni minsan, hindi ito nagpakita, hindi ito tumawag. Ang tanging koneksyon nila ay ang pangalan nito sa tseke. Isang malamig at formal na paalala ng kanilang nauwi sa wala. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kambal, naupo si Liwayway sa harap ng isang blangkong papel. Oras na. Oras na para gawin ang isang bagay na matagal na niyang dapat ginawa. Oras na para palayain sila at ang sarili niya. Kinuha niya ang panulat at nagsimulang sumulat. Alab, hindi ko alam kung paano sisimulan ito at lalong hindi ko alam kung babasahin mo ba ito. Siguro, itatapon mo lang. Karapatan mo yon. Pero kailangan kong isulat ito, hindi para sa'yo, kundi para sa akin. Para sa kapayapaan na matagal ko nang hindi mahanap. Patawad, alam kong huli na ang lahat para sa salitang yan. Walang patawad ang kayang burahin ang sakit na idinulot ko. Naging mahina ako, nalunod ako sa kalungkutan at hinayaan kong punan ng iba ang espasyong dapat ay para sa'yo lang. Iyon ang pagkakamali ko. Ngunit ang pinakamalaki kong kasalanan ay ang pagpayag kong maging bahagi ng isang kasinungalingan. Ang takot na mawala ka sa akin ang nagtulak sa aking maniwala sa isang bagay na alam kong mali. At dahil doon, ipinagkait ko sa iyo ang pinakamahalagang regalo, ang maging ama sa ating mga anak mula sa unang araw. Walang araw na hindi ako nagsisisi. Sa bawat pagngiti nila, ikaw ang nakikita ko. At sa bawat pag-iyak nila sa gabi, ang sakit ng pagkawala mo ang naririnig ko. Dahil dito, nagdesisyon na ako. Aalis kami. Pupunta kami sa Canada, kung saan naroon ang pinsan ko. Magsisimula kami muli. Hindi para takasan ka o ang responsibilidad mo, kundi para bigyan ka ng kapayapaan na matagal ko nang inagaw sa'yo. Para makapagsimula ka ng isang buhay na walang anino ko, na walang aninom ka. Aking pagkakamali. Ang mga luha niya ay tumutulo sa papel, binubura ang ilang mga salita. Ngunit nagpatuloy siya. Nang matapos ang sulat, inilagay niya ito sa isang sobre. Kinabukasan, tumawag siya sa abogado ni Alab. Nakipag-set siya ng isang huling pagkikita, hindi para magmakaawa, kundi para magpaalam. Nagkita sila sa isang parke, isang neutral na lugar. Dumating si Alab at sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na buwan, muli niyang nakita ang mukha nito. Mas payat ito, ngunit mayroon ng kapayapaan sa mga mata nito. Isang kapayapaan na alam niyang hindi na niya kailanman magiging bahagi. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakayuko lang siyang lumapit at iniabot ang sobre. Ano to? Tanong ni Alab. Ang boses ay kalmado. Walang bakas ng dating galit. Isang paliwanag, sagot ni Liwayway. Pinipigilan ang pagbasag ng kanyang boses. At isang paalam. Aalis na kami, Alab. Para sa'yo. Para sa kanila. Para sa akin. Kinuha ni Alab ang sobre, ngunit hindi ito binuksan. Tumingin ito sa malayo, sa mga batang naglalaro. Nasaan sila? Nasa bahay, kasama ng yaya. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang hangin at ang malayong tawanan ng mga bata. Mag-iingat ka, Alab, sabi ni Liwayway, at ito na ang hudyat. Ito na ang wakas. Dahan-dahan siyang tumalikod, bawat hakbang ay parang may mga karayom na tumutusok sa kanyang talampakan. Palagi. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad palayo, habang ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay malaya nang bumuhos.
Naiwan si Alab na nakatayo, hawak ang sulat. Pinanood niya ang papalayong anyo ni Liwayway hanggang sa ito'y tuluyan ng maglaho. Pagkatapos ay naupo siya sa isang bench at binuksan ang sobre. Binasa niya ang bawat salita, bawat pagsisisi, bawat sakit. At sa pagbabasa niya, ang huling piraso ng galit sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang malalim at nakakapanghinang kalungkutan. Isang pag-unawa na pareho silang biktima, siya ng pagtataksil at si Liwayway ng sarili nitong kahinaan. Pagkatapos ng ilang araw, habang nasa Dapit Hapon Cafe, ipinakita niya ang sulat kay Sinag. "Anong nararamdaman mo?" tanong ni Sinag pagkatapos basahin ito. Tumingin si Alab sa labas ng bintana. Sa di kalayuan, isang eroplano ang dahan-dahang umaakyat sa kalangitan. "Pakiramdam ko, malaya na ako," sagot niya. Pero ang kalayaan pala, minsan may kasamang lungkot. Pinanood niya ang eroplano hanggang sa maging isa na lang itong tuldok. Sa loob ng eroplanong yon ay ang kanyang nakaraan, ang babaeng minsan niyang minahal ng buong puso. At ang dalawang anak na ngayon pa lang niya dapat sisimulang makilala. Binuklat niya ang huling pahina ng sulat ni Liwayway kung saan may naka-attach na litrato ng kambal. Ang mga ngiti nito ay tila isang pangako ng isang bagong simula kahit na malayo sa kanya. At sa ilalim ng litrato, may huling mga salitang nakasulat sa kamay ni Liwayway. Mga salitang tumagos sa kanyang kaluluwa at mananatili doon habang buhay. "Minahal kita, Alab. Minamahal pa rin kita. At dahil mahal kita, kailangan kitang palayain." Isang taon na ang lumipas mula ng araw na yon sa parke. Mula nang mapanood ni Alab ang eroplanong naglayo sa kanyang nakaraan. Nakatayo si Alab sa harap ng kanyang laptop. Sa screen, isang slideshow ng mga litrato. Isang batang lalaki na may mga matang katulad ng sa kanya. Tinutulak ang isang duyan. Sa duyan, nakasakay ang kapatid nitong lalaki na tumatawa ng malakas. Ang ngiti ay kuha mula sa ina nito, sina Alon at Hiraya. Ang kanyang mga anak. Linggo-linggo, nagpapadala si Liwayway ng mga update. Walang mahahabang usapan. Mga litrato lang, may ikling video, at mga simpleng, "Kumusta na sila?" At buwan-buwan, sumasagot si Alab sa pamamagitan ng suportang pinansyal at isang simpleng, "Salamat, ingatan mo sila." Isa itong tahimik na kasunduan, isang relasyong binuo hindi sa pag-ibig na nawala, kundi sa pagmamahal para sa dalawang batang nag-uugnay sa kanila. Isinara niya ang laptop at napangiti, isang nangiting totoo, isang nangiting payapa. Kinahapunan, nagpunta siya sa Dapit Hapon Cafe. Ang lugar na naging saksi sa kanyang pinakamababang sandali ay siya na ring lugar ng kanyang pagbangon. Naabutan niya si Sinag na nagpupunas ng mga mesa, naghahanda para sa pagbubukas. "Ang aga mo yata ngayon," bati ni Sinag. Ang nangiti nito ay kasing init ng kapeng tinitimpla niya. "May dadaanan lang ako bago tayo umalis," sagot ni Alab, habang tinutulungan itong mag-ayos ng mga silya. Ang relasyon nila ni Sinag ay hindi isang nagbabagang apoy, tulad ng dati niyang pag-ibig. Ito ay isang mabagal na paglaki, parang isang halamang dahan-dahang tumutubo patungo sa araw. Binuo ito sa pundasyon ng pagkakaibigan, ng pag-unawa, at ng mga tahimik na sandali na magkasama sila sa kafe. Walang pilitan, walang madramang deklarasyon, tanging isang tahimik na pag-alam na sa piling ng isa't isa, sila ay buo. Bago dumilim, nagpaalam si Alab. Nagmaneho siya papunta sa isang sementeryo sa labas ng syudad. Tumayo siya sa harap ng isang simpleng lapida. Ang pangalan ng kanyang ina ang nakaukit dito. Dito siya laging pumupunta kapag kailangan niya ng katahimikan. "Hi, Ma," bulong niya. 1 taon na pala. Ang daming nangyari. Naupo siya sa damuhan. "Alam mo, Ma, sa wakas,
Naiintindihan ko na. Ang pagpapatawad pala, hindi para sa taong nanakit sa'yo, para pala sa sarili mo. Nagpatawad ako, hindi dahil nakalimutan ko na, kundi dahil pagod na akong magalit. Huminga siya ng malalim, pinapakawalan ng huling bigat sa kanyang dibdib. May mga anak na po pala kayong apo, 2 lalaki. Malulusog sila at masaya. Malayo man sila sa akin, alam kong masaya sila. Tumingala siya sa langit. Salamat sa paggabay, Ma. Okay na po ako. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, magkasama na si Alab at Sinag sa tuktok ng isang burol sa Rizal. Tanaw ang buong syudad na natutulog pa. Ito ang kanilang ritual, ang panonood sa pagsilang ng bagong pag-asa. Ang ganda! Bulong ni Sinag habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Alab. Oo, sang-ayon ni Alab habang hawak ng mahigpit ang kamay nito. Sa kanilang katahimikan, pinanood nila ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang mga kulay kahel, rosas at ginto ay unti-unting ipinipinta sa madilim na canvas ng gabi. Ito ang paboritong sandali ni Alab. Ang sandali kung saan ang lahat ay posible. Ang sandali ng bagong simula. Ngumiti si Alab. Isang ngiti na puno ng pasasalamat. Isang ngiti ng isang taong nakahanap na ng kapayapaan matapos ang pinakamalakas na unos. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa kanyang bulsa. Binabasag ang payapang sandali. Kinuha niya ito. Sa screen, isang pangalan ang lumitaw. Liwayway calling. Natigilan siya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 1 taon na susubukan nitong tumawag. 1,000 tanong ang biglang pumasok sa kanyang isip. May nangyari ba sa mga bata? May problema ba? Napansin ni Sinag ang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Hindi ito nagsalita. Tiningnan lang siya. Ang mga mata ay puno ng tiwala. Tumingin si Alab sa pangalan sa screen. Pagkatapos, tumingin siya kay Sinag na ngumiti lang sa kanya. At sa huli, tumingin siya sa sumisikat na araw. Ang bagong liwayway. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alab. Isang nangiting kalmado. Isang nangiting sigurado. Hindi niya sinagot ang tawag. Ibinulsa niya ang telepono at muling hinawakan ang kamay ni Sinag. Tara, sabi niya. Umpisahan na natin ang araw. Ang nakaraan ay tumatawag. Ngunit sa pagkakataong ito, si Alab na ang may hawak ng desisyon at pinili niya ang kanyang umaga. Pinili niya ang kanyang bagong liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni na Alab at Liwayway. Isang kwentong nagturo sa atin na ang pag-ibig ay hindi laging perpekto at ang pagpapatawad ay isang mahabang paglalakbay. Ang pinakamahalagang aral marahil ay hindi ang paglimot sa sakit ng nakaraan, kundi ang pagkatutong sumikat muli, tulad ng araw, pagkatapos ng pinakamadilim na gabi. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming kwento. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ng ating mga bida? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba. Ang inyong boses ay mahalaga sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan. At mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Muli, ito po ang inyong lingkod. Nag-iiwan ng isang paalala. Bawat dapit hapon ay may pangako ng isang bagong liwayway. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.